COA State Auditor Zailene Del Ocampo sumalang sa witness stand sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon sa kanya, may ilang aktibidad ang OVP na ginamit ang confidential funds pero hindi tugma sa dapat paggamitan ng pondo. Si Bernard Ferrer sa Sentro ng Balita Live. Also dated February 25, 2023. Angelique, pinagpatuloy ngayong araw, Martes, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos na hindi matuloy ang pagdinig kahapon dahil sa masamang panahon, sumalang sa witness stand si COA Icao, State Auditor Zailene Del Ocampo bilang bahagi ng pagdinig sa Article 1 ng Articles of Impeachment o umano'y misuse of confidential funds. Based po sa document na to, hindi po napakita dito na yung proof of success of the information gathering. Itong sinabi ni COA Icao State Auditor Zailene Del Ocampo na sa isinumiting 105 list of activities ng Office of the Vice President mula December 13 hanggang December 31, 2022. Kasunod ito ng Notice of Suspension sa OVP dahil sa kabiguan na magkapagsumite ng mga kinakailangang dokumento. Ang nasabing listahan din ang ginamit ng OVP bilang documents evidencing success of information gathering or surveillance activities sa payment of rewards sa mga informant. May mga activities din po dito na from December 13, 15, 17, 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization ng cash advance which is for December 21, 31, 2022. So you mentioned a joint circular. Meron ka bang anong pinagbasihan mo kung bakit violation ito? Under po kasi sa Joint Circular 2015-01, kapag po ginamit ang confidential fund sa payment of rewards, subject po ito sa tatlong conditions. Ano yung mga condition na yun? First po, it should be approved by the head of agency. Pangalawa po, it should be supported with documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. And yung last po is, it should be directly related sa confidential activities ng agency po. Okay, so ano dyan sa requirements ang sinasabi mo hindi sinunod ng Office of the Vice President? Ito po kasing listahan na to sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment. May ilang aktibidad din umunong OVP na ginamit ang confidential funds pero hindi naman tugma sa dapat na pinaggagamitan ng nasabing pondo. Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila. December 15 night. Sandali. Appreciation Night. Opo. Sa pagkaintindi mo, confidential activity ba yan? O nasa listahan ba yan Your Honor. ng confidential activities base sa joint circular? Advance. Based po dun sa Angelique, enumeration ilang kung saan pangalan gagamitin ang ang lumutang naman? confidential fund, hindi po ito nakasama doon. Vice President si Beverly Claire Pampano na tumanggap ng 130,000 pesos, Renan Piatos na tumanggap naman ng 110,000 pesos at Kokoy Villamin na tumanggap naman ng 50,000 pesos. Yan ang bayad ng OVP sa impormasyon na ibinigay sa kanila. Angelique. Okay, maraming salamat, Bernard Ferrer.